Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Congresswoman Stella Kimbo at ang kanyang kakwadkom na si Congressman Benny Abante ay kinasuhan na nga daw or meron na palang kaso dito sa Ombudsman. Vice President Sara Duterte, 100-fold ang resback. Tila ba talagang bawing-bawi na talaga siya dito sa mga kongresistang bumabanat at umaatake sa kanya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dito pala sa Ombudsman ay meron na palang pending na kaso itong si Stella Kimbo at pati na rin itong si Congressman Benny Abante na tila ba naitago ng matagal na panahon at ngayon lang nailalabas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong si Vice President Sara Duterte ay tunay ngang parang kanyang si ama na si FPRRD na talagang tactician din when it comes to politics dahil hindi niya agad ito hinilabas dahil nga mga kaibigan ay kung inilabas niya ito agad ay wala na siyang panglaban dito sa dalawang ito. Ngayong nalalapit na ang 2025 senatorial election ay tunay ngang dito na talaga inilabas ni Vice President Sara ang kanyang pang-alas na talagang panglaban dito sa mga kongresistang tiwali na ito na katulad na lamang ni Stella Kimbo at pati na rin dito kay Kong Benny Abante. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at mga opinyon. Isunod na si Paduano kung totoo bang kasapi ito sa Alex Bongcayaw Brigade na marami ding ipinapatay ng mga military noong 1980s. Gusto lang natin na i-clear ni Paduano ang kanyang pangalan. Dapat confiscated lahat ng land property, cash and bank deposit, newly purchased jewelries, bags and accessories, pamilya Congressman Stella Kimbo. Ito ang reason kung bakit hindi na ako nagre-rely sa mainstream media for factual information. Kayo mga tunay na vlogger, Sir Jay, dapat bigyan ng plaque of appreciation. Kudos po sa inyo. Tama lang analysis ko, opinion ko lang na maging karapat dapat lang na imbestigahan. Sana dapat din yung taga-Abra na luslos sa pera ng taong bayan ng buong Abra kung totoo. Kasi ang mahal-mahal ang pambayad sa kuryente, sa taxes ng lupain kung pinakakunti kung saan-saan ako nangungutang nang ibabayad ko para hindi lang ako mapipenalty. Tapos binubulsa lang para meron lang pang shopping nila sa mga gadgets nilang mamahalin, sasakyan na magagara, kundo doon, kundo dito, etc. na animales. My goodness. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Kasi wala namang binubura. Tsaka bakit natatakot kayo mabura sa politika? Hindi, ito lang yung ganong salita na gusto nilang burahin gusto nila kaming burahin sa politika. Bakit ka natatakot? Kung gusto naman ng taong bayan na mapalitan ka, di hayaan mo sila. At saka nanilbihan na rin kayo diba? Kasi sabi nyo, gusto nyong manilbihan. Ito nga minsan nagtataka ako Yung lalo-lalo na sa ibang mga congresswoman na wala namang nagagawa sa bayan nila. Sabi nila, kaya sila tumakbo is dahil gusto nilang tumulong at tulungan ng taong bayan sa pamamagitan ng serbisyo nila. So dumaan na yung ilang taon at nakailang termino na sila, wala naman silang nagawa. Hindi kagaya ni Kong Pulong Duterte na kahit na ano pa lang pero ang dami nang nagawa sa Davao, ganun dapat Pero etong mga to, wala naman nagagawa to ngayon. Kung halimbawa burahin kayo dyan or tawag dito, ano naman? Tsaka wala naman kayo nagawa Ito, panoorin natin. Kandidato. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Okay, pasok Marian. Hindi
pa nagsisimula ang pangangampanya, mainit na ang politika sa Marikina. Kahapon, naghain si dating Congressman Miro Quimbo ng Certificate of Candidacy para makabalik sa Kamara. Sinamahan siya ng asawang si incumbent Marikina 2nd District Representative Stella Quimbo na tatakbo namang mayor ng lungsod. Nakapamulsa na si Ma'am Stella. Ayaw na makita yung relo Ang mga Quimbo may patutsada sa kasalukuyang alkalde ng lungsod na Ay, lagpas na yung jacket dito guys Lagpas na yung jacket dito. Ayaw na magpakita ng relo. Why? Ayaw na magpakita ng relo, no? Tingnan nyo yung jacket, kuko na lang kita, Wala na yung daliri, kuko na lang. Ang lupit, lupit niya, Ivory na. si Mayor Marcy Teodoro. Kung napansin namin na imbis na pabayaan na lang kami sa aming distrito, talagang gusto kaming burahin ng Ano nga po, paano nga ho kayo papabayaan sa distrito nyo? Nakapag-hahalataan na nga. Paulit-ulit na lang kayo dyan. Wala naman nangyayari sa Marikina. Sorry po, hindi ko naman po kayo hine-hate, no? Miro Quimbo, pero ayon dun sa mga nakita kong mga post na mga kayamanan or kagamitan ng asawa nyo, parang ginagawa nyo na lang talagang hanap buhay ang Congress dyan. May nangyari ba sa Marikina? Hanggang ngayon, laging lubog naman yan sa baha. Wala namang dyan. May mga napapatayo nga kayo mga project dyan. May logo nyo naman. Gago! Tingnan nyo rito sa Taguig. Lahat ng nagagawang court, simbahan at kung ano-ano pang magagandang tutusin nga, na-adapt na nga ng Taguig paunti-unti ang BGC. Kung mapapadaan kayo dyan sa papuntang Hapile, sa may Levi Mariano, kung makikita nyo yung isang diretsyo na daanan na yan, yung ganda na. Sa Marikina, meron ba? Ultimong mga dyan, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin masolusyonan. ng mayor doon sa Marikina. Matapos niyan, sinagot naman ni Mayor Teodoro ang aligasyon ng mga Quimbo nang samahan ng itatapat nila kay dating Congressman Miro na si incumbent Councilor Don Favis. Hindi ganun ang eleksyon, walang binubura na kandidato. It's a democratic process. Hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Tama, ano yan hayaan natin na yung tao mismo ang magdesisyon kung karapat dapat ka pa bang panatiliin dyan, karapat dapat ka pa bang manatili dyan at pagsilbihan mo ang taong bayan, or karapat dapat ka na bang tanggalin at palitan na para iba naman, baka kung sakali may mas magawa pa yung kaysa sa'yo dahil nung ikaw pa yung dyan, wala ka naman nagawa. Diba? Tama itong sinabi dito ni Teodoro, okay? Just hayaan nating mamili ang tao ng pinakamagaling na maglilingkod sa kanila. Makaharap ni Stella sa pagkaalkalde ng lungsod ang asawa ni Mayor Marcy na si Marikina 1st District Representative Maan Teodoro. Ang makaharap naman ni Mayor Marcy sa unang distrito ng Marikina ay si outgoing Senator Coco Pimentel. Ayon kay Pimentel, naguluhan siya sa pagtakbo ni Teodoro. To show good faith, sabi niya, nung February February of 2024, nag-transfer na siya ng voters registration niya sa District 2 to show good faith. And then, September 26, 2024, nag-file naman ng pagbalik sa District 1. So kung medyo nalilito kayo, kami rin po ay nalito. Magulo. May mga magulong kausap. Depensa naman ni Teodoro, Tinext lang nila na sila'y aalis doon sa alyansa dahil meron silang ibang nais na nagawin. Kaya napilitan kami na maghanap ng kandidato para sa unang distrito. Kasi kung sila'y tatakbo raw ayon sa kanila bilang independyente, pero they filed as a nationalist candidate. magkakaanak na Olivares naman ang magtatapatan bilang mayor ng Parañaque. Naghaina ng COC ang asawa ng incumbent Mayor Ed. Umunahan talaga yung mga buhaya, no? Alam niyo, sa totoo lang, alam niyo, ang Banateros, talagang pinaano nga kami na magtayo kami ng party list. Pero mas pinili na lang namin na magbalita ng
Oo, kasi sa totoo kaya naman. Kaya naman sinasabi nga ni Banat Bay, di ba? Kayang-kaya naming magano ng party list, pero hirap kasi. Hindi naman kasi kami katulad ng ibang vlogger dyan na ang mindset kwarta. Kami kasing mga vlogger, kontento kami kung ano yung kinikita namin dito. Kontento kami kung anong merong buhay kami ngayon. Hindi kami yung, hindi ko naman sinasabihan yung mga nagtatakbuhan sa party list dyan, para lang makapangutong dyan sa kaban ng bayan. Pero parang ganun na nga rin. Pero hindi kasi namin mindset yun sa totoo lang, ako, katulad ko, kontento ako kung anong buhay ko ngayon, kung anong meron ako, masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko, nagbablog ako, inahatid ko yung tunay na balita sa inyo, yun. Kasi nga, patay na yung mainstream media Talagang pahalatado na yung mga, hindi nila, yung mga dapat nilang ibalita, ay hindi nila binabalita. Na kahit man lang sana, sila yung maging natin kakampi na pagkatok sa gobyerno para solusyonan kung ano yung mga dapat unahin dito sa bayan, hindi puro Duterte issue lang. Samantalang mapunta na nga tayo dito, ito na, lagot, karma. Kimbo na bigla kinasuhan na siya ombudsman. Marcoleta kumanta na. Nung kinanta kayo ni Marcoleta. Okay, panoorin natin to. Ako po, itong aking nabasa, makabibig na may isang post na kung saan ay kinasuhan sa ombudsman itong si Representative Estela Kimbo. Naku po, bakit nga ba kinasuhan si Estela Kimbo? Ano ang maging hatol ng ombudsman kay Estela Kimbo? Naku, at ito pa kabibigha, ayon sa asawa ni Estela Kimbo na tatakbong representative. Di ba si Estela Kimbo tatakbong mayor daw? So hindi tatapusin ni Estela Kimbo ang kanyang term as congressman kasi tatakbo siyang mayor. Yung asawa niya ay tatakbong congressman din. So para daw for political, ang tawag dito, survival daw. Ito pala ang chika kabibig. Gustong burahin ng kalaban sa politika ang mga Kimbo. Naku po, para yatang bumabalik na ang tinatawag na karma sa mga Kimbo. Ay, hindi naman ganun kabibig. Baka ganun talaga ang laro ng politika ngayon. Oy! Sabi ng ibang nagasan, ito na ang hinihintay ng maraming tao na kung saan ay matingnan ang lifestyle ni Estela Kimbo. Kaya nga may nagkaso sa kanya sa ombudsman. Haharapin kaya ito na Estela Kimbo? Ito kabibiga, isi-share ko sa inyo. May nakita akong post ni Tio Moreno. Tio Moreno. I-follow niyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Marami kang makikita at malalaman ng mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito kabibig, Ito ang post ni Tio Moreno. Ito, I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay ng maraming tao na sana mabusisi, makita kung ano klaseng buhay meron sila. Dapat sana kung politiko ka, dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Estela Kimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and Pian. Ito pala Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-receive. First endorsement, September 25, 2024. Respectfully referred to Ms. Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Estela Kimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Naku, paano na yan mga kabibig? Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag dito? Kaso. A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Kimbo, may sariling Hanapin natin yung sinasabi ang ingay ng bunga. Sino ba ito? Si kabibig siguro to, no? Ito, hanapin natin, no?
Ito yung page ni Tio Moreno. Tingnan natin. Ano itong post niya? OMG. Laglagan na to. Ano to? Hindi na ko nga to. Naku po. Pinagpatungan ng muka ni PBBM sa pulburon video. Tukoy na. Taon ni Atty. Vic Rodriguez sa likod ng maskara ni Bongbong Marcos sa edited pulburon video. Ito ba yun? Ano yung kukuha yung ano to? Ano kaya to? Totoo ba to? Wait lang, i-ano nga natin to, i-share natin to sa Messenger kay Charlie. Oo. Pang thumbnail yan, yun yung punggol. O yan, no, send natin. Dito natin may kita yun. Ano kaya yun, no? Ano kaya yung sinasabi ni, Wala naman. Si Kimbo meron. Hirap kasi mamaya, hindi natin Oo, na may pala, na kinasuhan pala. Ano na naman to, ba't dito si Pastor? Ewan ko, parang wala naman lumalabas, Pero type natin na Tio Moreno, Tio. Nakikita nyo ba guys? Nakikita nyo? Sige. Hanapin natin baka mamaya kasi ma-fake news tayo. Tio Moreno and Kimbo. Okay? Asan? Ito. Ito nga. A day ago. Strongest man, Estela Kimbo, kinasuhan ng ombudsman. Sinong teacher na hindi magnanakaw? Naku po. Totoo kaya to? Ito nga Office of the Ombudsman. Miss Caroline, Caroline De Leon, Center Record Division, Office of the Ombudsman. Ito nga, paktay na. Yari na. Basta tayo dito ng comment Ayan, may kaso na. Congressman Kimbo para kasing hindi teacher. Nagsusuot ng milyon halaga na alahas, relo at hindi pinagsisilbihan ng hindi ligsahan ng pupuntahan mo kundi batasan pang bansa. Totoo kaya to? Ito sabi nila, learn mistake. Wow. Oo nga, mukhang totoo nga, Mga totoo nga, mga biyaya to. Naku po, karma is real talaga. Ayan, kitang-kita Kitang-kita, tingnan natin. Sinare na rin nila, A complaint filed of the Ombudsman for the teacher Kimbo luxurious lifestyle. Yung about sa to? Next should be Benny Abante. Wait lang, lakayan lang natin para makita nyo. Ayan sunod na daw si Benny Abante, guys. About dun sa lifestyle nila, ayan tingnan natin ito pala yun. Naku po, paktay ka dito. Paktay ka diha. A complaint filed in the Ombudsman for teacher Stella Kimbo. Extravagant and luxurious lifestyle. Next should be Benny Abante. CCTO2 Tio Moreno for the share. Tingnan natin yung ng mga komento ng mga rito, mga netizen. Eto. Sabi niya dito, yes, dapat lang ipa-lifestyle check at kasuhan ng mga opisyal at mga empleyado ng gobyerno na lumabag at nagpapayaman gamit ang pwesto at kapangyarihan nila dahil nakasaad naman na malinaw sa batas ayon sa Republic Act 6730 na bawal yung ginagawa nila Kimbo at iba pang congressman. Bakit na to? Nasa batas pala din natin. Kung nasa batas natin yan, lagot sila dito. Ang tanong, asan ni si Tatay? Si Tatay Tamba. Wow, sana pati si Romualdez at Siko at si Abante at yung Yang Ching congressman na ng Abra
Sabi ni Tenedoro. Oh, grabe oh. Para sa nag-file, isa kang buhay na bayani, sabi niya. Dapat lahat ng tuwadcom, pati ang ibang kongres maingay pero mga magnanakaw. Ang daming comment to dito. Nire-request nila si Saldico daw tsaka si Romualdez. Pakasuhan din daw sa tawag dito. Pakasuhan daw sa ombudsman din. So ibig sabihin, sorry kasi hindi naman ako literal na may alam din sa batas, no. Pero ngayon ko lang nalaman na mayroong palang ganito. Ayan yung binasa natin kanina. Republic Act 6713 na bawal yung ginagawa nila Kimbo at iba pang congressman at congresswoman. Bawal pala yun, tapos pinagyabang nila. Ito pala yun, no? Ipaktay sila dito. Yari. May maganda sana sunod natin si Kabeni, no? Kasi nakita natin 18 million ng sasakyan nun. Sana all. Isunod na ang mga sipsip at mahilig sumausaw kay BP at Manira, sabi ni Junjun Pareo. So marami ng post pala, talagang talagang tawag dito. Talagang kalat na ho itong issue na to. So kasi siyempre nag-iingat tayo. Ito pa, pinost pa ng Bob PH. Follow natin. Wala na kaya isang suot na mamahaling kahit ano ngayon. Kaya naman pala parang mga kabiyaya, kaya pala medyo lumaylo sa pagsusuot ng mga mamahaling Kaya pala si Kabeni naka G-Shock na lang ngayon. Kaya pala naka G-Shock na lang pala sila ngayon. Kaya pala 'di ba kanina napanood nating video, naka-jacket na hanggang dito. Para hindi nga na makita yung suot na relo, kaya pala. Ako'y nagre-reaction lamang ito yung mga post Grabe. Sana reflect ito sa abusadong congressman. Lifestyle check na ang all para naman patas. Hindi, para sa akin din hindi lang si Kimbo, hindi lang si Benny, kundi lahat ng mga congressman usisiin or imbestigahan kung saan nanggagaling yung kanilang yaman. Baka patuloy, ito lang kasi mahirap din kaya nga marami nagsasabi at nasaksiyan mismo natin yan kay PRRD na nung mga unang mga presidente, ang pinag-uusapan lang lagi nila papatungkol sa kaban ng bayan, sa pera ng bayan is milyones. Nagulat tayo nang umupo na si PRRD or nung naging presidente na si Rodrigo Roa Duterte, si dating Pangulo, nagulat tayo na ang pera pala ng Pilipinas ay umaabot ng bilyones at trilyones. na doon lang natin nalaman sa mga Duterte. 'Di ba? So ngayon, ang dito karapat dapat na usisiin yang mga congressman at congresswoman, busisiin kung saan nanggagaling yung yaman nila at nakakabili sila ng mga mamahaling relo, mamahaling sasakyan, mamahaling gamit na hindi mo kayang bilhin na kahit naka 300k ka per month dahil nasa 300k lamang po ang sahod ng mga congressman at congresswoman, no? Kaya sobrang nagtaka ang mga Pilipino na bakit kayang-kaya nilang makabili ng ganun. Napakaganda nga ho nun na talagang ang tanong tuloy-tuloy na ho kaya ito. At saka ito na lang, baka mamaya dahil hindi nagsusuot wala nang kaso. Baka dahil hindi na nila sinusuot absuelto na sila. Dapat yun talagang kasi napakadali lang naman ho yun na hindi ka magsuot ng mo. O halimbawa may mga picture ka na kumalat nga sa social media. So saan na yun? Maganda kung imbestigahan talaga lahat ng mga congressman kung na bakit napakayayaman nila.
So kalat na rin at ang dami na rin pong nag-share ng about dito sa kaso ni Stella Kimbo, no? At ito, natutuwa akong makita na ang ordinaryong mamamayan na nagsasampa ng mga reklamo sa tanggapan ng ombudsman na hinahamon ng maluhong pamumuhay ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang unang reklamo ay laban kay Stella Kimbo at sana ay magpatuloy ang momentum na ito na umabot sa ibang tulad ni Benny Abante. Ako si Benny na damay. So ito po yun, oo. So talagang may nagsampa sa kanila. Tapos ito nga dati, ito kumalat din ho ito. Etong may kaso din pala tong si Miro Kimbo, yung asawa ni Stella. Mukhang ano na ngayon, kalat na talaga. Oo, paktay na to. Ay si Ma'am Malu Chowa, si Ma'am Malu Tikia nag-post din. For 267.49 voters, she gets 3 million for ayuda. Ay, naku po. Wala. Kinalabang kasi nila Duterte, kaya yan tuloy. Nabisto tuloy siya. Pero ang galing nung nagsampa ng kasong to, magaling tong kung sino man to. Kaya, alam nyo, napakaganda ng ginawa na to. Sana tularan to ng iba natin mga kababayan na na gawin din nila ito. Tong ginawa ng kung sino man ito na pumunta sila sa ombudsman at doon sila nagreklamo. Kasi gulat din kasi tayo 'Di ba? Biruin mo, congressman ka lang na sumasahod ng 300k per month. Tapos nangyari, bigla kang may milyones na bag, 4 million na bag. May may relo na nasa 2 million. May sasakyan ka na bulletproof na nagkakahalaga na 18 million. Kaya talagang magugulantang ka din Papapaisip ka na, saan kaya nila nakuha yung mga pera na yan? Kaya doon bisan, diba, napag-usapan yung about sa 500 billion na ibinigay na pondo daw. Sabi nila yan ibinigay na pondo sa sa mga congressman. Baka nga ayun na yung mga pinambili nila.